DJH Studios, inihahandog sa inyo ang Dula ng Buhay. Sa paglalakbay, nag-iipon ka ng mga alaala at tinutuklas ang saysay ng kaloob na tibok ng puso't hininga. Tayo mismo, ikaw, ako. Three moves lang? Oo, kaibigan. Kapag na-solve mo sa 3 moves lang ang chess quiz na inilatag ko, kapag na-mate mo ang itim na pyesa, madodoble ang ipupusta mo. Totoo ba yan? May mga nanalo na sa chess quiz ko. Oo nga, Brad eh. May mga nanalo na sa palaisipan sa chess na kanina pa namin pinapanood bago ka pa dumating at nag-ususo rin. Sige, pupusta ako ng 1,000. Ang chess gang ay isang grupo ng mga kawatan na ang modus operandi ay mang-inganyo sa mga ususerong nanonood na pumusta sa laro ng chess. Sanay silang makipag-usap at ang galing nilang mangumbinsi na maglabas ng pera. Ang kasaysayan nating ito ay pinamagatan nating mag-ingat sa modus operandi. Akin ang pera mo. Ito ang 1,000. Sige, isolve mo ng chess quiz. Okay, gagalawin ko na ang puting pyesa. Unang tira. Pangalawang tira. At ikatlong tira. Checkmate! Ang itim na pyesa. Panalo ako. Teka, anong panalo ka? Nasolve ko ang chess quiz mo. Paano ba yan? Akin ang pusta ko at ang premyo ko. Oh, bali 2,000. Nandaya ka eh. Madaya ka kaya hindi mo na mababawi ang pera mo. Ano? Hindi pwede yan. Akin ang pera ko. Tarantado ka, bitiwan mo ang kamay ko! Ano ba? Bakit mo ako sinuntok? Ha? O bakit ha? Ano? Mamalag ka ha? Teka, saan ka rito? Bakit niyo ako sinunggaban? Ano? Ha? Siguro kasama kayo ng mandarayang ito, no? Bakit? Magkakasama kayo? Oo, tama ka. Isang grupo nga kami. Mga pare ko, turuan natin ang leksyon ng maangas na yan. Ano? Ano boy? Papalag ka? Chairman, hindi akong barangay chairman dito. Ay, akala ko ho kayo yung chairman eh. Madalas lang ako rito sa opisina ng barangay hall. Ako kasi ang chief ng mga barangay tanod dito. May problema ho kasi ako kaya nagpunta ako rito sa barangay hall. Oh, bakit may black eye ka? Meron ka pang mga pasasa mo ka. Binugbog ho ako ng grupo ng chess gang. Ha? Chess gang? Oho. Yung grupo na nagpapalaro ng chess quiz sa tabi ng kalye. Nang masolve ko ho ang kanilang palaisipan sa chess, hindi nila ibinigay yung panalo ko. Sa apilitang kinuha pa nila ang pusta ko. Naghahanap sila ng kulong ha. Sana ho, matulungan nyo ako. Talagang tutulungan kita dahil galit ako sa mga manloloko at nang-aagrabyado ng kapwa. Pagbalik ni chairman, meron lang siyang pinuntahan sandali sa labas. Magpapaalam lang ako sa kanya at lalakad agad tayo. Ituro mo sa amin ang mga kasama kong tanod na mga nang-agrabyado sa'yo. At malilintikan talaga sa amin yung mga chess gang na yan. Checkmate. Panalo ako. Ikaw, Alha, kapag wala kang pasok sa eskwela, wala ka nang ginawa sa maghapon kundi maglaro ng chess. Tigilan mo nga yan. Pambihira ka naman, Ate Sharon. Anong pambihira ako eh? Totoo naman ang sinabi ko. Oh, kayong dalawa. Ano bang pinagtatalunan niyo rito sa harap ng bahay? Si Ate Sharon ho kasi, inay. Nananahimik ako nakikipaglaro ng chess. Sukat, tinalakan ako. Nailang tuloy ang kalaro ko kaya umalis. Dadalawa-dalawa kayong magkapatid. Sa maliit na bagay lang magtatalo kayo. Kung hindi po kasi sisitahin yung bunsong anak nyo, inay, namimihasa sa kanyang katamaran. Sa halip tumulong sa atin sa mga gawaing bahay puro pakikipaglaro ng chess ang inaatupag. Alam naman niyang may mga trabaho tayo.
Si Itay nga nung nabubuhay pa siya pinababayaan lang ako sa libangan ko. Pasensyoso lang si Itay kaya hindi ka kinagagalitan. At mahilig din siya sa chess. Pero hindi ko mapapalampas ang katamaran mo. Tama na yan. Bakit pakikialaman mo ako? Hindi ko naman pinakikialaman yung pagbo-boyfriend mo Hindi ako nakikipag-boyfriend. Anong hindi? Sino yung lalaking nakita ko sumabay sa paglalakad mo habang papunta ka sa parlor na pinagmamanicuran mo? Kakilala ko lang yun. Tama na sabi ang pagtatalo nyo. At lalakad na ako para magtinda sa bangketa. Inay, mag-ingat po kayo. Ikaw ang mag-ingat, Sharon. Huwag kang basta magtitiwala sa mga lalaki para hindi ka mabiktima ng masamang tao. Ano, Liza? May siga na gustong mangikil sa'yo sa pwestong dating pinagtitindahan mo? Oho, Chairman. Kaya lumipat ako ng pwesto. Kaya naman pala hindi kita nakita sa lugar kung saan pinayagan kita magtinda Ang bihira. Nanghihinayang ho kasi ako sa 50 pesos araw-araw na gusto ng siga na ibigay ko sa kanya. Kaya lang, baka sundan na naman niya ako rito sa bago kong pwesto. Sige, huwag kang mag-alala, ha? Ako na ang bahala sa sigang yun, sino man siya. Walang pwedeng mangikil sa'yo sa nasasakupan ng barangay ko. Sa susunod ho, nakikilan niya ako. Ipapaalam ko na sa kanya na kayo ang nagbigay sa akin ng permiso na magtinda. Oo, at kapag nagpumilit pa siyang kikilang ka, makakatikim talaga siya ng galit ko. Nakakahiya na ho sa inyo, Chairman. Naku, Lisa, bakit ka naman mahihiya sa akin? Tungkulin ko yan. Mula ho kasi nang magkakilala tayo, marami na kayong naitulong sa akin. Pinayagan niyo na akong magtinda sa barangay na nasasakupan niyo. Pinautang niyo pa ako ng puhunan na hanggang ngayon hindi ko pa nababayaran. Sinabi ko na nga sa'yo, kaibigan ko ang yumaong asawa mo. Nalaman ko lang na naaksidente nung minsang samsamin ng mga tanod ko ang mga paninda mo dun sa lugar na bawal pagtindahan. Kaya nga tayo nagkakilala, hindi ba? At kaya nalaman kong asawa ka ng kaibigan ko nung makiusap ka sa akin. Kung kayo na ho, Chairman, ang bahala sa sigang nangingikil sa akin, babalik na ako sa pwestong sinabi niyong pwede kong pagtindahan. Oo, at kaya nga pala kita hinanap. Eto, kunin mo ito. Ano ho yan? Pandagdag sa puhunan mo. Para mas marami kang maitindang chichirya, biskwit, soft drinks, sigarilyo. Para madagdagan din ang kita mo. Rene, Oh! Fe? mabuti dumating ka na. Bakit nandito ka sa tapat ng barangay hall? Ha? Sino yung tindera sa bangketa na inabutan mo raw ng pera kanina? Ha? Ano? Tindera sa bangketa na inabutan ko ng pera? Oo, hindi ka makapagkakaila. Napasugod ako rito sa barangay hall dahil isang kapitbahay natin ang nagsumbong sa akin na nakita niyang nagbigay ka ng pera sa babae mo. Ano? Ha? Wala. Wala akong babae, pambihira. Lokohin mong sarili mo. Mag-aabot ka ba ng pera sa ibang babae kung hindi mo siya karelasyon? Umamin ka rin Fe naman. May babae ka, no? Niloloko mo ko. May kalaguyo ka. Huwag mo akong lokohin rin Fe, wag mo nga akong awayin at pinagtitinginan na tayo ng ibang tao rito sa harap ng barangay hall, oh. Wala ka naman dapat na ikagalit, hindi kita niloloko, Fe. Alam kong babaero ka. Bago tayo nakasal, kung sino-sinong babae ang nakarelasyon mo. Oo nga, naging babaero ko nung binata pa ako. Inamin ko naman sa iyo yan nung nililigawan pa lang kita, hindi ba? Pero gaya nga ng sabi ko sa iyo noon, nung makilala kita, nagpakatino na ako lalo pa nung magpakasal na tayo. At hanggang ngayon, ikaw na lang ang babae sa buhay ko. Aamin ka nga ba na niloloko mo ko? Yung tindera sa bangketa na nakita ng kapitbahay nating inabutang ko ng pera, asawa ng isang kaibigan ko na namatay sa aksidente. Kasagasaan ng motorsiklo, ilang taon na nakalipas. Hindi pa ako barangay chairman nun. Malalaman ko rin ang totoo. Fe, maniwala ka. May isang negosyante lang na nagpilit abutan ako ng maitutulong ko sa mga constituent ko. Kaya nakapag-abot ako ng pera kay Liza. Liza pala ang pangalan ng tinderang yon. Ayaw niya nga tanggapin yung inaalo ko sa kanyang pandagdag puhunan sa negosyo niya
Nahihiya daw siya sa akin. Pero ipinilit ko lang dahil naawa nga ako sa kanya. May isang anak pa kasi na pinapaaral yun eh. Magkano lang naman ang kinikita niya sa pagtitinda sa bangketa? Sabi ko nga sa'yo rin, malalaman ko rin ang totoo. Aalamin ko. Ano ba nga alamin mo? Ha? Teka, Fe, ano bang balak mong gawin? Chief Tanod, Dino na lang ang itawag mo sa akin. Sana nasa dati pa nilang pwesto ang chess gang na nambugbog sa akin kanina. Kasi natagalan bago tayo nakaalis sa barangay hall. Hinintay pa kasi nating dumating ang barangay chairman eh. Dahil hanggat hindi niya inuutos, hindi kami makakakilos ng mga kasama kong tanod. Gusto ko talagang managot ang mga nanakit sa akin. Dinugas nila ang pera ko. Huwag ka mag-alala. Sisiguruhin kong makakaganti ka sa kanila. Sabi ko nga sa'yo, mainit ang ulo ko sa mga taong nanloloko eh. At nangaagrabyado ng kanilang kapwa. Ayun! Ayun ang chess gang! Nandun sa dati nilang pwesto. Ganun ba? Dito na tayo pumarada sa tabi. Mga kasama, baba na tayo rito sa service jeep ng barangay. Mga pare ko, may dumating na mga barangay tanod? Uy, pare ko eh! Ano yun? Kasama nila yung ginulpi natin? Ba't ganun? Sibat na tayo. Sige, tara pare, ulas na tayo. Huh? Dino, nagpulasan ng chess gang na makita kayo ng mga kasama mong tanod. Mga kasama, habulin natin sila. Huwag natin silang hayaang makatakas. Hulihin natin ang lahat ng miyembro ng chess gang. Hulihin natin silang lahat! Bilisan natin, mga pare ko! Mar, Tol! Mahabol sa grupo natin yung mga tanod! Hoy! Tumigil kayo! Hindi tayo magpapahuli sa kanila. Jay! Kinabilisan natin magtakbo pare! Lansihin natin sila para matakasan natin sila. Maghiwa-hiwalay tayo. Sige pare! Mag-iwawalay tayo! Doon kami sa kabila! Walang magpapahuli sa atin sa mga tanod. Ha? Ang sino mang mahuli sa atin, pumalag! Huwag lang tayong mahuli. Makadisgrasya na tayo kung makadisgrasya. Ha? Sharon, Ha? Ikaw pala, Mar. bakit parang nagulat ka? Kasi... Kasi pawisan ako? Bakit parang pagod na pagod ka? Kasi tumulong ako sa pamilya ng isa kong kaibigan na naglipat bahay. Pinawisan ako sa pagbuhat ng mga gamit nila eh. Malapit lang dito yung nilipatan nilang bahay. Kaya nagpahinga muna ako sa labas ng parlor na pinapasukan mo. Para Para ano? para makita ka. Ikaw Nasabi ko na naman sa'yo nung minsan na type kita. Hindi ba? Ilan na ba kaming pinagsabihan mo ng ganyan? Ikaw lang. Maniwala naman ako sa'yo. Oo, totoo. Ikaw lang yung babaeng nakursunadahan ko, Sharon. Kaya nga, una pa lang kitang makita, nakipagkilala na ako sa'yo. At kahit hindi pa natatagal ang nagkakilala tayo, niligawan na kita. Bago pa ako maunahan sa'yo ng iba. Teka, huwag dito sa kalye. Doon tayo sa karinderya mag-usap. Sige. Mabuti nga, hindi pa ako natatagalang mag-abang sa'yo Lumabas ka na sa parlor. Break time namin Nasabi mo na nga sa akin ang oras ng break time nyo. At sa karinderya sa tabi ng parlor ka nagme-merienda. Kaya nag-abang na ako sa'yo para sabay tayong magmerienda. Mar, Seryoso ako sa'yo, Sharon. Patutunayan ko yan sa'yo sa pagtagal ng ating pagkikilala. Oh, ano? Dino, natakasan kayo ng chess gang? Oo, chairman. Kasi pagdating namin ng mga kasama kong tanod, nagtakbuhan ng mga grupo ng mga... mga gagong yon. Parang nanggagalaiti ka sa chess gang na yan Mainit talaga ang dugo ko sa lahat ng mga taong gumagawa ng labag sa batas, chairman. O siya, sige. Magkape na muna kayo ng mga kasama mo rito sa barangay hall para
para lumamig naman yung ulo mo. Sa halip na magtrabaho ng marangal ang mga buwisit na yon, nangaagrabyado sila ng kanilang kapwa. Nandadaya, nanloloko, nananakit. Kung ayaw nilang magpakatino, ako ang magpapatino sa kanila. Dino, Chairman, kapag nagronda kami ng mga tanod at namataan kong grupo ng chess gang na yon, may kalalagyan talaga sila sa akin. Bili na, ate. Anong gusto mo? Chichirya, biskwit, soft drink. Wala akong bibilhin. Bakit parang galit ka, ate? Ikaw si Liza, hindi ba? Oo. Ako si Fe. Ha? Kilala ba kita? Asawa ako ni Barangay Chairman Rene Castro. Misis ka pala ni Chairman. Magkaano-ano kayo ni Rene? Magkakilala lang kami. Yung totoo. Totoo magkakilala lang kami ni Chairman. Kung magkakilala lang kayo, bakit binibigyan kanya ng pera? At bakit tumatanggap ka sa kanya ng pera? Babae ka ni Rene, hindi ba? Hindi. Binabalaan kita. Magsabi ka sa akin ng totoo. Kapag nalaman kong may relasyon kayo ng asawa ko, malalagot ka sa akin! Mar, ayos ah. Mukhang malapit mo na mapasagot yung chick na dinidiskartehan mo ah. Yun ang tansya ko, Jay. Kaya pinainom ko na kayo ng mga kagrupo natin dito sa safe house natin. Sigurado ko naman magkakasota ka, tol. Paano mo na siguro? Pareho lang tayong gwapo eh. Wala namang swangit sa grupo natin. Lalo pa tayo magiging habulin ng chicks pag paldo tayo, tol. Kaya nga, pagbutihin natin yung racket natin. Yun ang dapat, mismo. Mas marami tayong mabibiktima sa modus operandi natin sa chess quiz racket. Mas makapal yung magiging laman ng mga pitaka natin. Tsaka mapapadalas pag-gimmick natin ito, pre. O sa mga beer house, sa mga spa, o paldo. Kumita lang tayo ng tig-1,000 sa isang araw hindi na masama yun. Pare, higit pa dyan kikitain natin kapag mas marami tayo na biktima. Oo, panalo yun. Wala naman tayong problema. Sa dami natin sa grupo, hindi nakakapalag yung mga binibiktima natin. Tsaka pag pumalag sila, bugbog sarado yung mga yun. O gaya nung isang nagreklamo sa barangay, di ba? Kaya muntik na tayong mahuli ng mga tanod Wala rin namang problema sa mga tanod, pare. Dali lang natin sila malusutan Pero, kapag hindi natin sila natakasan, alam nyo nang gagawin nyo. Oo, Mar. Matik yan. Alam na yan. Papalag tayo sa mga tanod. Huwag lang tayong mahuli. Magkatudasan na kung magkakatudasan. Inay, pumunta ako rito sa pwestong pinagtitindahan nyo dahil sabi nyo, pumunta ako rito ng bandang hapon. Oo. Para kapag kumita na ako, mabigyan kita ng pambili mo ng project sa school. May maibibigay na ako sa'yo dahil kumita na ako kahit papano. Inay, bago ho ako lumapit sa inyo, narinig kong pinagbantaan kayo nung babaeng dinatnan kong kausap nyo. Ha? Narinig mo? Oo, Inay. Nagtimpi lang ho talaga ako kaya hindi ako sumabat sa pag-uusap nyo Pero kung hindi ho siya umalis agad, kukumprontahin ko na siya kahit asawa pa siya ng chairman ng barangay. Huwag kang mapusok. Huwag kang mag-alala, Inay. Naniniwala naman akong hindi totoo ang binibintang sa'yo ng babaeng yun. Talagang hindi totoo yun. Hindi ko magagawang makipagrelasyon sa kanyang asawa o sa kahit sinong lalaki. Dahil wala na akong balak mag-asawa ulit. Huwag lang pong magkakamali ang babaeng yun na pagbintangan uli kayo. Naku, talagang ako nang makakalaban niya. Si Chairman Rene naman ay patuloy na naging masugid sa hangaring makatulong sa tindera sa bangketa. Oh, Liza. Kayo ho pala, Chairman. Kumusta ang pagtitinda mo? Ayos naman? Awa ho ng Diyos. Kumita na ako kahit paano. Di ka na ba binalikan ng siga na nangingikil sa'yo? Hindi na ho, Chairman. Siguro ho,
Nakita niya na kausap ko kayo. Kaya hindi na siya lumapit ulit sa akin. Mabuti naman. Kung nagkataong ginulo ka pa niya, padadampot ko talaga siya sa mga tanod ko. Paniguradong kalaboso ang bagsak niya. Iba huwang ng gulo sa akin, Chairman. Diba? O sino? Ang misis niyo po. Bakit? Ano? Asawa ko mismo ng gulo sa'yo? Mga Brad, huwag kayong mag-usyoso lang. Sumubo kayo para magkapera kayo. Ha? O anong malay nyo? Baka swertihin kayo. Baka masolve nyo yung chess quiz ko. Na kailangang mamate nyo yung itim na pyesa sa loob lamang ng 3 moves. Ha? Kapag nagawa nyo, magkakapera kayo. 3 moves? Kanina pa ako nag-uusyoso sa nagpapalaisipan sa chess dito sa kalye. Pinag-aaralan ko na ang pwesto ng mga pyesa. At sa nakita at napag-aralan ko, kaya kong matihin ng itim na pyesa sa 3 tira. Kapag nagkataon, madodoble ang perang ibinibigay sa akin ng inay. Pare Koy, musta? Ha? Magkakilala ba tayo? Hindi. Nilapitan lang kita at kinausap dahil napansin ko kasi habang nag-uusoso ka rin sa chess quiz, napapatango-tango ka eh. Napapabulong ka pa eh. Kasi... Bakit? Kasi kaya mong isolve yung chess quiz. Kung kaya mo, tol, umusta ka na para madoble pera mo. Oo. Tsaka makikibakas na rin ako sa'yo. Wala, natalo kasi ako kanina bago ka dumating. Kaya gusto ko sana makabawi. Oo. Ganun ba? Ano, may pera ka ba, pre? Oo, meron. Magkano? 1,000. Ako, tol, ipusta mo na yan kung ako sa'yo. Babakas ako sa'yo. Pusta rin ako 1,000 para matalo natin yung nagpapalaisipan sa chess. O ano, ha? Ha? De, tol, huwag ka na mag-alangan. Kung gusto mo madoble ang pera mo, kumusta ka na? Kumusta ka na? O ano, tol? Game? Sige. Sige, pupusta ako. Ayos. Ano mga kaibigan? Meron bang susubok sa inyo na masolve yung chess quiz ko? Meron pa sa inyong pupusta? Ha? Meron dito, tol. Ikaw? Di ako. Itong katabi ko. Okay. Money down. Magkano pusta mo? Eto, 1,000. Ayos. Kasado. Kumusta ka na rin, Brad? Mamaya na ako. Titignan ko muna kung marunong ka talaga mag-chess, pre. Ha? Akala ko ba, babakas ka sa pusta ko? Magsisiguro muna ako, tol. Kapag nanalo ka, tsaka ako pupusta. Diba? Tira na, kaibigan. Para madoble yung pera mo, kailangan sa 3 moves, mamati mo yung itim na pyesa. Na malabong mangyari. Teka, parang may mali Parang nagkakalokohan dito Hindi, pare. Ako ba? Hindi na ako pupusta. Babawiin ko na ang pera ko. Akin na. Walang bawian. Akin na sabi ang pera ko Uy, tol. Masyado ka maangas Ay, sayusin mo Palibasa, natansya mong hindi mo kayang masolve yung palaisipan ko sa chess. Atras ka? Ha? Hindi maaari. Pambili ko ng project sa school ang pera ko. Kung ayaw mong pumusta, umalis ka na lang. Kung pilitin mabawi yung pera, madidisgrasya ka lang, pre. Sinasabi ko sa'yo. Liza, seryoso ba? Talagang pinagbantaan ka ng asawa ko? Oho, Chairman. Hanggang ngayon parang naririnig ko pa rin ang banta niya sa akin. Binabalaan kita. Magsabi ka sa akin ng totoo. Kapag nalaman kong may relasyon kayo ng asawa ko, malalagot ka sa akin! Kahit itinanggi ko ang bintang niya sa akin, masama pa rin ang tingin niya sa akin hanggang sa umalis siya. Naku, pagpasensya mo na yung misis ko, Liza, ha? Pasensya na talaga. Mapaghinala ho pala at selosa ang inyong asawa. Hindi bale, huwag kang matakot sa kanya, ha? Natatakot ho talaga ako sa misis niyo Ako nang bahala sa kanya. Kakausapin ko na lang. Baka totohanin niya ang kanyang banta.
Baka awayin ho ako at sakta ng asawa niyo. Teka, sandali. Bakit niyo ako pinaliligiran? Pare, ang angas mo kasi. Masyado kang maangas eh. Pare, huwag ka lang umasa mababawi mo pa yung pera. Naiabot mo na eh. Huwag ka na pumalag. Magkakasama kayo? Oo, bakit? Magkakasama nga kami. Ha? Kaya kung ako sa'yo, umuwi ka na. Ano bang tinutunganga mo? Si Bata! Ang hirap mong kausapin ah. Maangas ka ha? Palag! Rene, wala akong pakialam kung matakot sa akin ang Liza na yon. Fe, hindi na muna ako tumuloy sa barangay hall. Umuwi muna ako. Nagsumbong kasi sa akin si Liza eh. Naawa ako sa kanya. Naaawa ka sa kanya dahil totoong babae mo ang tinderang yun sa bangketa. Naaawa ako sa kanya dahil byuda na yung babae. Papakahirap siyang kumita kahit papano para maitaguyod yung dalawang anak niya. Wala naman siyang ginagawang masama pero pinagbibintangan mo siya ng hindi maganda. Pinagbantaan mo pa. Ay, nako. Hindi ka masyadong maaapektuhan. Hindi ka maaawa sa babaeng yon. At hindi mo ako kukumprontahin dahil sa kanya kung wala kayong relasyon. Fe, ano ba? O sige, magdabog ka! Huwag sa mesa! Sa katawan ko ipadapo mo yung kamay mo para lalo mong patunayan sa akin na may kalaguyo ka! Na mas matimbang sa'yo ang babae mo kesa sa akin na yung asawa! Fe, pwede ba? Tumigil ka na nga! Tama na! Huwag mo akong sigawan ha! Meron akong dahilan kaya tinulungan ko si Liza. Naiintindihan mo? Ano pa ba ang magiging dahilan ng sobrang pagmamalasakit mo sa tinderang yon? Kundi dahil may simpatsa ka sa kanya! Ginagawa ko lang yung tungkulin ko bilang barangay chairman. Walang ibang ibig sabihin yun. Bukuhin mong sarili mo! Napakahirap mo talagang pagpaliwanagan, oh. O sige Rene! Balikan mo ang babae mo! O siya, sige na. Babalik na ako sa barangay hall at baka magpanting-panting ako. Sige na. Sasaktan mo ko dahil sa ibang babae! Hoy Rene, kapag napatunayan kong niloloko mo ko, baka kung ano na ang magawa ko sa'yo! Dalawa, tatlo, 4,000. Ay, hindi na masamang kita sa isang araw yung mahigit 4,000, Jay. Uy, ba? Ha? Ayos pare ah. Malaki-laki rin hatian natin nito, Mar. Oo, solid. Pwede pa tayong kumita ng higit dito kung hindi tayo agad bumalik dito sa safe house. Bakit ba sinagaya ka na bumalik dito? Baka kasi magsumbong sa barangay o sa presinto yung mga nabiktima natin eh. Lalo na yung teenager na pinugbog ko. Tuloy naman. Matatakot ka doon sa uhugi na yun. Ano naman yan? Hindi ako takot sa kanya. Takot lang nun na magreklamo kahit kanino. Pag ginawa niya yun, bugbog sarado na naman siya sa atin, tol. Ipinaalam mo nga pala sa kanya na magkakasama tayo. Para nga matakot siya sa atin, di ba? Dami natin sa chess gang eh. Pero parang medyo maaga pa. Ano, balik tayo sa pwesto natin? Baka sakali may madali pa tayo ron, pre. Ano? Pwede. Mamaya pa naman ako susundo sa magiging shota ko. Pero lumipat tayo ng pwesto para siguradong hindi tayo mabulilyaso o matimbog. Sige. Okay sa akin yan, pre. Walang problema yan. Kahit naman habulin tayo ng mga tanod o kahit na sino pang magsumbong sa atin, hindi naman nila tayo mahuhuli. Lalo ako, pare. Huwag nagkamali sila lumapit sa akin. Bibigyan ko talaga sila. Chairman, mabuti nagbalik ka rito sa barangay hall. Hinihintay talaga kita eh. Oh, bakit? May problema ba, Dino? Mayroong teenager na dumating. Oh, bakit? Humihingi ng tulong dahil nabiktima raw ng chess gang. Nakahandaan na kami ng mga kasama kong tanod. Hinihintay na lang namin ang go signal mo. Oh, sige. Tulungan nyo yung humihingi ng tulong. Okay? At may asikasuhin pa ako sa opisina ko eh. Kayo na ang bahala, ha? Okay, Chairman. Basta, Dino, mag-iingat lang kayo. Alalay lang, ha?
Alam ko na ang dapat gawin. Armado ng batuta kami ng mga kasama kong tanod. Sisiguruhin namin hindi na kami matatakasan ng chess gang na yan. Lula ng service jeep ng barangay, nagmadaling rumisponde ang mga barangay tanod kasama si Al. Si Mar naman ay tumawag kay Sharon. Hello, Mar. Kumusta, Sharon? Okay lang? Busy ka ba? Medyo. May customer dito sa parlor na minamanicurean ko eh. Ibinabad ko lang sandali yung kuko para madaling linisin. Kaya nasagot ko ang tawag mo. Hindi na kita abalahin. Tumawag lang ako para ipaalam sa'yo na bala kong sunduin ka mamayang labasan nyo. Bakit? Para kumain muna tayo sa labas bago ka man lang umuwi. Magagastusan ka lang. Okay lang. Walang halaga sa akin yung gastos. Basta para sa'yo. Ikaw ang bahala. Hindi na ako magdadalawang isip na pumayag sa alok mo. Baka magbago pa ang isip mo sa pag-treat sa akin eh. Chief Tanod! Oh, bakit biglang nanlaki ang mga mata mo? Al, malayo-layo pa tayo sa sinasabi mong pwesto ng chess gang na ng biktima sa'yo. Huwag na ho kayong tumuloy dun. Ayun yung mga nambiktima sa akin. Ha? Asaan? Yun hong grupong nadaanan nating naglalakad sa kabilang kalsada. Isa sa kanila may kip-kip na chessboard. Ayos. Tsempuhan din natin sila. Mga kasama, ihanda nyo na mga batuta nyo. Ipagwelta ko lang itong service jeep natin para masakotin na natin ang chess gang. Oh, pare, Mar. Bakit? Ano yun? Patuminto ka sa paglalakad. Ano nangyayari? May service jeep ng barangay na dumaan sa kabilang kalsada, Jay. At nagpabuelta sa intersection sa di kalayuan. Ha? Tol, baka tayo na target ng mga tanod na sakay nun ha. Ayun sila! Malamang grupo nga natin yung target ng mga tanod na bumaba sa sasakyan ng barangay. Dahil kasama nila yung teenager na isa sa mga nabiktima natin. Hop! Chess gang! Saan kayo pupunta, ha? Walang tatakbo sa inyo. Uy, Tol, patawid sila dito sa direksyon natin oh. Masukot sa atin yung mga tanod, may mga dalang batuta. Pagsasaliko pa nila ang grupo natin. Kahit tayo nito, Tol, susunggaban na tayo ng mga yan. Halika rito. Bitiwan mo ako! Akala nyo, ha? Hindi na namin kayo hahayaang makatakas. Boy! Boss! Ano yan? Bitiwan mo kasama ko, wag! Oo, bakit? Ano? Kala mo wala akong dala? Kargado to, boy! Ayaw mong bitiwan yung kasama ko, ha? Gigripuhan kita ngayon, maangas ka, ha? Ang braso ko! Si EXO ng isa sa chess gang. Si Dino. Aray! Tara, pare! Sipat na, bilisan mo! Takbo! Mga pare, Mar, tayo! Bilis! Mga kasama, huwag niyo akong itindihin. Nablis lang sa braso ang sugat ko. Pabulin niyo ang chess gang na yon. Hulihin niyo! Batutain niyo! Lugpuhin niyo kung kinakailangan! Mar, class na resto itong pinasukan natin. ayaw mo? Gusto. Naninibago lang ako. Kasi sanay lang akong kumain sa karinderyang turo-turo eh. Masyado mo namang pinabababa yung sarili mo. Nagsasabi lang ako ng totoo. Tapat akong tao. Kaya gusto ko, hindi rin plastic ang mga nakakaharap ko. Tapat rin naman ako. Totoo lahat ng sinasabi ko sa'yo. Totoo na buy and sell ng sasakyan ng trabaho mo? Oo. At lalong totoo ang pagmamahal ko sa'yo. Nagtataka naman ako. Ah? Bakit? Kung totoo ang sabi mo na okay ang kita mo sa iyong trabaho, bakit wala kang sariling sasakyan? Takot kasi akong magmaneho. Daig pa pala kita eh. Ako naman, gusto kong matutong magmaneho. Kaya lang, wala akong sasakyan.
Salamat, dinala na ng waiter yung order natin. Ay, ang dami nitong in-order mo. Ubusin natin ang lahat ng to, ha? Oh, kain na tayo. Mahal ito ah. Mahal kita. Kaya natural lang mahal ang orderin ko para sa'yo. Talaga bang mahal mo ko, Mar? Mahal na mahal. Kaya nga gusto kong ihatid ka hanggang sa inyo para makilala kong pamilya mo. At para maniwala sila na tapat ang hangarin ko sa'yo. Huwag mo naman akong pakatitigan at baka mabura na ang mukha ko. Kailan ko ba malalaman kung may pag-asa ako sa'yo, Sharon? Malalaman mo kapag Kapag ano? Kapag pumayag akong ihatid mo ako hanggang sa bahay. Pambihira ka naman, Dino. Bakit hindi ka muna dumiretso sa health center bago ka bumalik dito sa barangay hall? Para nagamot ka sana. Wala to. Mababaw lang naman ang sugat ko, Chairman. Tsaka may mga gamot din tayo rito. Kaya dito ko na ginagamot ang sarili ko. Ay, nako. Buti na lang at gas-gas lang yung inaabot mo. Di ka napuruhan ng miyembro ng chess gang na yun. Nabi ko na, alalay lang kayo Pambihira. Ay nako. Basta chess gang, mga pasaway, at wala nang pag-asang magpakatino. Alam mo, Dino, pagdating dyan, iba ang paniniwala ko. Naintindihan mo? Totoo naman ang sinasabi ko, Chairman. Katunayan, muntik na akong napatay ng isa sa kanila Kahit nakasali pa sa gang yan o kahit sinong tao na naligaw ng landas, lahat naman may pag-asang magbago Yun ang palagi mong tatandaan. Ewan ko, Chairman. Basta ako, papapanagutin ko ang miyembro ng chess gang na dumisgrasya sa akin. Minahon ka lang, Dino. Pwede ba? Kapag nag-cross uli ang landas namin, makakatikim talaga siya sa akin. Etong bayad ko, kuya. Sa'yo na ho ang sukli. Pakitulungan na lang akong maibaba ang sako ng aking mga paninda dito, sa harap ng aming bahay. Salamat, nakauwi na ako. At kahit papano, may kinita ako sa maghapong pagtitinda sa bangketa. Kung mamalasin ka nga naman. Sa dami ng tao, ikaw pa ang nakita ko. Ha? Mabuti pala may pinuntahan ako sa malapit dito. Bago ako makauwi, nakita at nalaman ko kung saan nakatira ang babaeng walang delikadesa na pumapatol sa asawa ng may asawa. Kung ako ang pinariringgan mo, May iba pa ba akong pinariringgan? Ikaw lang naman ang umaalembong sa asawa ko. Magkakaila ka pa? Ano pa ba ang magiging dahilan ng pagbibigay ng asawa ko ng pera sa'yo kung hindi ka alembong sa kanya? mahirap kang paliwanagan Hindi makitid ang utak ko. Walang saysay na mga tuwiran ako sa'yo. Papasok na ako sa bahay namin. Kinakausap pa kita, tatalikuran mo na ako! Aray! Ang buhok ko! Bitiwan mo ang buhok ko! Anong bitiwan? Kahit wala pa akong ebidensya, nagtitiyak kong babae kang asawa! Kaya kakalbuhin kita! Mga agaw ka ng asawa ng may asawa! Bitawan niyo inay ko! Bitawan niyo! Bakit mo ako tinulak? Nawalan tuloy ako ng panimbang at nabuwal sa kanal! Salamat kayo, tinula ko lang kayo. Umalis na kayo! Kapag inaway niyo pang inay ko, kapag sinaktan niyo pa siya, ingungudgud ko yung mukha niyo sa kanal. Palalamunin ko kayo ng putik! Di mula ngayon, tayo na ha, Sharon? Mabilis kang manligaw, Mar. Mahina ka namang makiramdam. Bakit naman? Magpapahatid ba naman ako sa'yo hanggang dito sa amin kung wala kang pag-asa sa akin? Ayos? Tayo na nga kung ganun, ha? Oo. Kaya nga, ipapakilala na kita sa kapatid ko. Al,
Huwag mo nang ipakikilala sa akin yung kasama mo, Ate Sharon. Kilala ko yung lalaking yan. Kilala ko yan, ate. Siya yung member ng chess gang na nang biktima sa akin. Kinuha na niya yung 1,000 ko. Binugbog pa niya ako. Daig pa ang binuhusan ng malamig na tubig si Mar na hindi nakaimik at hindi nakapagkaila sa paratang sa kanya ni Al. Hindi naman nakapagtimpi ang teenager na inilabas ang matinding galit sa miyembro ng chess gang. Al, bitiwan mo si Mar! Huwag mo akong awatin, ate. Napakalaki ng atraso sa akin ng member ng chess gang na to. Nagkakamali ka! Kinuha na niya yung 1,000 ko. Binugbog pa niya ako. Hindi member ng grupo ng mga masasamang tao si Mar. Marangal ang kanyang trabaho. Nagbabayan sell siya ng mga sasakyan. Hindi ako maaaring magkamali, ate. Isa siya sa grupo nila na nang naloko at nanggigipit ng mga mahilig mag-usyoso at maglaro ng chess sa kalye na bumiktima sa akin. Sigurado ako, ate. Siya yun. Baka siya pa nga yung pinuno ng chess gang eh. Al, ano ba yan? Awat na! Ano ka ba? Inay, pabayaan niyo ho akong makaganti sa kanya. Sharon, ano bang nangyari? Saka na po ako magpapaliwanag sa inyo, inay. Ipasok niyo po muna sa bahay si Al. Sige. Tayo na sa loob, Al. Pero, inay, Sabing pumasok na tayo eh. Halika na. Totoo ang sinabi ng kapatid mo, Sharon. Niloko mo ko. Hindi kita niloko. Totoong minahal kita. Hindi totoong marangal ang trabaho mo. Hindi ka nagbabayan sell ng sasakyan. Marumi ang trabaho mo. Masama kang tao. Member ng chess gang. Inaamin ko. Napasama ako sa grupo nila na nagturo sa akin ng maruming trabaho. Pero pinagsisisihan kong napasama ako sa chess gang. Simula nung nakilala kita. Dahil sa'yo, magagawa akong magbago, Sharon. Dahil sa'yo, maitutuwid ko ang buhay ko. Maniwala ka lang sa akin. Ha? Bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Binigyan kita ng pagkakataon, Mar. Kahit hindi pa kita lubos na kilala, nagtiwala ako sa'yo. Minahal kita. Pero sinayang mo yung pagtitiwala at pagmamahal ko sa'yo. Sharon, Matapos kong malamang totoong member ka ng chess gang, umalis ka na. Ayoko nang makita ka kailanman! Sharon, sandali lang. Sharon! Ayun! O, baba! Saan ka pupunta, ha? Huwag kang tatakbo. Sa wakas na tiyempohan ka rin namin nagsosolo rito sa kanto. Makapanagarilyo ka't makatambay dito. Akala mo wala kang nagagawang atraso kahit kanino? Makukulong ka na ngayon. Sige. Akala nyo matitimbog nyo ako? Bulin nyo ako! Mabagal nyo, mga tanod kayo! Bago ka pa makatakas uli, bago ka pa makahugot ng matalas, ipapalo ko na sa katawan at ulo mo ang batuta ko. Lulumpuhin na kita! Boss! 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 Hindi sila, boss! 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 Sorry na, boss! Boss! Kahit nabuwal ka na sa paulit-ulit na pagpalo ng batuta ko sa katawan mo, kahit namimilipit ka na at hindi makagulapay, hindi kita tatantanan! Boss, hindi na ako mapalagi! Miyembro ng chess. Huwag niyo ko awatin! Siya ang sumaksak sa akin! Muntik na nga akong mapatay ng hayop na yan eh! Hayaan niyo akong makaganti sa kanya! Hindi ka na makakatakas, ha? Hindi na ako tatakas! Sarado na ako eh, oh! Hindi na ako gagalaw! Susuko na ako, boss! Sorry po! Tama na mo! Ay, sayang. Ano ba yan? Al, ano ka ba?
Narito ka na sa loob ng bahay, nagdadabog ka pa. Inay, kung hindi niyo ako inawat, kung hindi niyo ako hinila at pilit na pinapasok ng bahay, malalagot talaga sa akin yung kasama ni Ate Sharon. Yung member ng chess gang na yon, kinuha niyang 1,000 piso ko. At pagkatapos, binugbog pa ako. Ha? Kinuha ang pera mo at binugbog ka ng lalaking kasama ng kapatid mo? Opo, Inay. Kaya hayaan niyo akong labasin ko siya at... Kumalma ka na, Al. Umalis na si Mar. Ate, bakit kasama mo ang lalaking yun at isinama pa rito sa bahay? At bakit ka umiiyak, Sharon? Girlfriend ka na ba niya, ha? Sharon, sumagot ka. Magsabi ka ng totoo. Opo, Inay. Nagkakaunawaan na po kami ni Mar. Pero dahil sa nalaman ko ang totoong pagkatao niya, nakipagkasira na ako sa kanya. Dapat lang, ate. Huwag ka na uling makikipagmabutihan sa lalaking yun, Sharon. Hindi na po, Inay. Umiwas kayo sa masasamang tao. Nadisgrasya at namatay ang itay nyo dahil sa kagagawan nila. Fe, nakikiusap ako sa'yo. Please lang, hindi ako masamang tao. Alam mo naman yan. Di ba? Yan ang sabi mo, Rene. Kung noon nagkamali ako, kung naligaw man ako ng landas nung araw, nalaman ko naman mga pagkakamali ko eh. Pinagsisihan ko na yun. Tinuwid ko buhay ko, kaya nga ako naging chairman. At sinisikap kong masuklian ng kabutihan ang lahat ng naging kamalian ko. Gusto kong matulungan lahat ng mga taong nasaktan ko noon. Kaya nga ginagawa ko ito. Kung gusto mong maniwala ako sa'yo, aminin mo ang kasalanan mo sa akin. Fe, pambihira ka naman. Wala nga akong ginawang pagkakasala sa'yo. Maniwala ka naman. Aminin mong babae mo si Lisa. Mapapatunayan mo rin nagkakamali ka ng bintang sa amin. Malalaman mo rin. Kung hindi mo babae si Lisa, bakit labis-labis ang pagmamalasakit at pagtulong mo sa kanya? Bakit, Rene? Bakit? Makirot ang mukha ko na tinamaan ng mga suntok ng kapatid ni Sharon. Pero mas masakit sa akin yung mga sinabi ng girlfriend ko. Tinigyan kita ng pagkakataon, Mar. Kahit hindi pa kita lubos na kilala, nagtiwala ako sa'yo. Minahal kita. Pero sinayang mo yung pagtitiwala at pagmamahal ko sa'yo. Kahit anong paliwanag ko sa kanya, ayaw niya akong paniwalaan. Galit na galit siya sa akin. Matapos kong malamang totoong member ka ng chess gang, umalis ka na. Ayoko nang makita ka kailanman! Ayaw na niya akong makita. Wala na. Wala nang pag-asang magkabalikan pa kami ni Sharon. Totoo pa namang mahal ko siya. At para sa kanya, handa talaga akong magbago at magpakatino. Ha? Service jeep ng barangay ang biglang pumarada malapit sa akin. Hoy! Huwag kang tatakbo! At pasugod sa akin yung mga tanod na may hawak ng mga batuta. Huwag kang tatakas! Ha? Akala mo, ha? Kapag nagtangka kang tumakas, tutuluyan na talaga kita! Buti nga sa kanya. Bakit ka napangiti, Al? Inay, sabi po ng isang kapitbahay natin kanina, yung tumawag sa akin, kaya niya ako kinausap kasi nakwento niya, nakita niyang hinuli ng mga barangay tanod ng lalaking nanggaling dito sa atin kanina. Ano, Al? Hinuli ng mga tanod si Mar? Oo raw ate, pinalo raw ng batuta sa ulo, kaya nahuli. Kawawa naman siya. Anong ibinulong mo ate? Wala. Narinig ko yung binulong mo.
Naaawa ka sa boyfriend mo? Hindi ko na siya boyfriend. Pero ate, kitang-kita sa mukha mo. Concern ka pa rin sa kanya. Naaawa lang ako sa kanya nang sabihin mong pinalo siya ng batuta sa ulo. Huwag mong kaawaan ang isang masamang tao, Sharon. Inay, At huwag kang magkakamaling makipag-unawaan uli sa kanya. Dahil hindi ako papayag na mapabilang sa pamilya natin ang isang masamang tao. Hinding-hindi talaga. Pus. Pasalamat kayong dalawa, hinuli namin kayo. At dinala namin kayo rito sa barangay hall nang humihinga pa. Hinuli niyo nga kami ng buhay. Muntik niyo namang pinatay yung kasama ko. Bakit? May problema ka ron, ha? Magana ang mukha niya sa dami ng pasa. At putok yung ulo niya. Umaagos ang dugo. Pero ayaw niyo siyang ipagamot. Kung ako lang ang masusunod, hindi na dapat pinapagamot yung mga gaya niyong salot sa lipunan. Wala naman kayong pag-asang magbago eh. Dino, nagkakamali ka. Ha? Chairman, ano ba yung sinasabi mo? Kung kasama nyo lang ako na humuli sa kanila, hindi sila masasaktan ng ganyan. Oo, huhulihin ko sila. Pero huhulihin ko sila sa maayos na paraan. Bibigyan ko sila ng pagkakataong magbago. Hindi yung ganito. Dahil kahit ano pang mali ang nagawa nila dahil naligaw sila ng landas, kahit marumi yung trabaho nila, kahit masama at labag sa batas ang kanilang gawain, dapat pagbigyan pa rin natin sila. Bigyan natin sila ng pagkakataong magbago, Dino. Dahil hanggat nabubuhay ang mga tao, may pag-asa pa rin tayo na magpakatino. Naiintindihan mo ba? Wala na, Chairman. Meron, Dino. Meron. Meron, alam ko yun. Tiyak ako. Tiyak ako, Dino. Dahil yun mismo ang naging karanasan ko. Pero Chairman, Oo, Dino. Dati rin ako naging masamang tao. Dati rin akong naging miyembro ng chess gang. Hindi makapaniwala ang mga barangay tanod sa ipinagtapat ni Chairman Rene at hindi rin makapaniwala si Fe sa inamin ng kanyang asawa. ano Rene? Naging miyembro ka ng chess gang? Oo. Ganun nga, Fe. Bago tayo nagkakilala at nagpakasal, bago pa ako naging public servant, napasama ako sa mga masamang barkada nung binata pa ako. Ayun, naligaw ako ng landas. Napasama ako noon sa grupo ng loloko at nanggigipit ng mga nag-uusyoso at naglalaro ng chess sa kalye. At nung panay ang paggawa ko ng mali at masama, habang miyembro pa ako ng chess gang, isa sa mga naging biktima namin ang binugbog ko. At sa sobrang takot niya noon, namapuruhan ko siya. At lalo pa siya masaktan, bigla na lang siyang tumakbo sa kalsada noon. Kaya ayun. Aksidente siya na sagasaan ng motorsiklo na naging dahilan ng pagkamatay niya. Hindi ko akalain. Yung taong na-aksidente nang dahil sa akin. Nang dahil sa kagagawan ko. Yun ang asawa ni Liza. Ano? Ganun nga, Fe. Dahil sa akin, may taong na-aksidente at namatay noon. Na inilihim ko mula sa lahat kaya hindi ako naparusahan. Pero kahit na nagpakatino na ako nang makasal na tayong dalawa, kahit na naging barangay chairman na ako ngayon, at kahit napakaraming tao na ang tinulungan ko, bit-bit ko pa rin hanggang ngayon sa puso ko yung bigat na naging kasalanan ko sa pamilya ng taong namatay ng dahil sa akin. Kaya nung makilala ko yung mga naulila niya, ginawa ko ang lahat para matulungan ko sila, Fe. Para naman kahit papaano mapagbayaran ko yung ginawa kong pinsala sa pamilya nila.
Kahit na dahil dun, pinagdudahan ako ng sarili kong asawa. Paano, Mar? Naipadala ko na sa health center yung kasama mo para mapagamot na. Ikaw, bakit hindi ka pa sumama para maipagamot ka na rin? Wala naman po akong sugat, Chairman. Pambira, nakatayo ka lang dito sa tapat ng barangay hall eh. Halos hindi ko po kasi maihakbang yung mga paa ko palayo dito. Dahil nagkalabuan po kami nung babaeng minahal ko eh. Nagkasira po kami dahil sa naging pagkakamali ko. Dahil sa pagiging miyembro ko ng chess gang. Ganyan talaga ang buhay. Pero huwag kang mawawalan ng pag-asa, ha? Masakit po, Chairman. Naiintindihan ko. Napakasakit po sa akin na nagkasira kami nung girlfriend ko. Ito ang tandaan mo. Sa buhay, hindi ang naging pagkakamali ang mahalaga. Hindi yung naging pagkakasala mo. Kundi yung pagkilala mo sa nagawa mong kamalian. At yung pagsusumikap mo na maituwid yung naging pagkakamali at pagkakasala mo. Katulad na lang ng ginawa ko. Kaya nga nauunawaan ako ng aking mga tanod, ng aking asawa, at ng mismong pamilya ng taong nagawang ko ng pagkakasala. Pero hindi po ako maunawaan ng girlfriend ko. Hindi po. Naunawaan na kita, Mar. Sharon? Matapos magtapat at humingi ng tawad sa aming pamilya si Chairman. Matapos naming naiintindihan siya at mapatawad. Naiintindihan na rin kita at napatawad. Salamat, Sharon. Naniniwala akong pangangatawanan mo ang pagbabago, ang pagpapakatino. Oo naman. Oo, mahal ko. Hindi ko sasayangin yung panibagong pagkakataong binigay mo sa akin. Ha? Kailanman hindi na ako maliligaw ng landas. Hindi na ako magiging miyembro ng chess gang. Naway inyong kinapulutan ng aral ang katatapos nating kasaysayang hango sa tunay na buhay, na nagpapatunay na ang sinumang naligaw ng landas ay may pag-asang makakilala ng pagkakamali at magbagong buhay. Narito po ang ating nakasama sa paglikha ng kasaysayang ito. Ang ating mahuhusay na talent sa daigdig ng boses. Steve De La Cruz, binosesa ng ating barangay chairman na si Rene at si Jay. Kaloy Kaling, binosesan si Dino, si Al at ang isang naging biktima. Eunice Dalisay, binosesan si Sharon at si Fe. Si Mark Muñoz, binosesan si Mar, ang head ng chess gang na na-inlove kay Sharon. Ann P, binosesan si Liza, ang tindera sa bangketa at ina ni Al at Sharon. Hindi mabubuo ang produksyon kung wala ang writer na si Cairo Aquino. Ang direktor na si Lucy Quinto ang inyo pong lingkod. Ang technician at editor na si Federico Fabian. Ang mixer at naglapat ng musika, Clay at Kay Padlan. Coordinator na si Christy Interno. At ang project manager na si Action Man. Sila po ang pinagsama-samang mga talino upang makabuo tayo ng isang magandang produksyon. Hanggang sa susunod po mga minamahal kong tagapakinig. Pansamantala ay magpapaalam muna ako sa inyo.
promise po, maghahanda ako ng isa pang natatanging kasaysayan dito sa Dula ng Buhay. Ito pa rin po ako, ang inyong Tita Lucy.